Ito po ang pinakahihintay naming sandali. Ang sandaling makasama ang mga bisita, ang sandaling makasama ang aming mga magulang, upang maipakita sa kanila na hindi nasasayang ang kanilang mga panahon, pagsisikap at pagsakripisyo upang kami ay makapagtapos sa pag-aaral. Salamat po sa inyo. Alam po namin na sa tuwing uuwi kami ng Biyernes o Sabado, kayo ay nag-aalala kung saan kayo kukuha ng pera para ipapadala sa amin para sa counterpart at para sa aming personal needs. Ngayon, ito po, hindi po namin kayo binigo. Natapos po namin ang yugto ng tagumpay. May mga munting tagumpay rin po sa kabila ng mga pagsubok. Mga pagsubok na naglagay sa aming mga magulang, sa aming mga lider ng komunidad, sa panganib. Mga pagsubok na naglagay sa ating kalikasan sa matinding panganib. Dahil ang mga nagaganap na militarisasyon sa mga komunidad sa kanayunan ay may relasyon sa mga programa ng mga negosyante kapitalista at ng pamahalaan. Hindi lingid sa aming kamalayan na ang paggamit sa mga paramilitar, mga katutubong binigyan ng NCIP at ng mga militar, ng autoridad na humawak ng armas, maghasik ng lagim, manakot, gumagawa ng pagdanakaw, gumagawa ng extortion sa mga baryo, at pumapatay sa mga inosenteng sibilyan. Ito ang naglalagay sa aming mga buhay sa matinding panganib. At masakit pang ang isipin para sa akin. Biktima na nga ang aming mga bagulang at mga lider sa pagyurak sa karapatang pantao. Mga magulang o mga lider pa namin ang siyang kinakasuhan at pinagpapatay. Gaya nung nangyari kay Henry Alameda. Ano ba ang kanyang kasalanan? Simple lang. Isa siyang mabuting lider na may matibay na paninindigan na umaayaw sa pagmimina. Isa siyang mabuting lider na naglalayong itaguyod ang kapwa katutubo para iangat ang kanilang hanap buhay, kaya siya pinatay. Minsan at kadalasan na nga, naitatanong ko sa aking sarili na, anong uring pamahalaan meron tayo ngayon? Bakit yung mga lider natin na nagsasabi ng totoo hinggil sa tunay na kalagayan ng katutubo ay kanilang pinaghuli? Bakit yung mga lider natin na naglalayong pag-isahin at husayan palalo ang ating hanap buhay ay kanilang pinagpapatay? Wala na nga silang nagawang kabutihan para sa mga lumad. Pinapantay pa nila ang aming mga lider. Bakit ang aming mga munting paaralan na siyang nagbigay sa amin ng edukasyon ay kanilang pinaparatangan at kanilang pinagbabantaang sunugin? Wala po kaming nakitang mali sa ginawa ng aming mga lider at wala po kaming nakitang mali sa aming paaralan. Ang nakikita ko po at naiintindihan na ginagawa ng mga ahensya ng gobyerno ang ganitong sitwasyon dahil hindi nila gusto na ang mga lumad ay umunlad. Ninanais lamang nila na ang mga lumad ay ipako sa pagiging inosente nang sa gayon ay kanilang madaling maloko at madaling makuha ang yamang mineral na matatagpuan sa lupang ninuno. Ang panahong ito ang nagbibigay sa amin ng lakas ng loob
para sa aming sarili. Dahil sa dinami-dami ng mga pagsubok na aming dinaanan ng aming mga magulang at ng aming mga liber, sa kabila ng mga iyon, nariyan po kayo. Patuloy na tumutulong at sumusuporta para sa aming kinabukasan. Kaya tanging masasabi ko sa aking kapwa graduates, ating hawakan at ating patatagin ang ating paninindigan, ang ating misyon na ibahagi ang ating mga natutunan sa ating kapwa. Huwag natin hayaang mangingibabaw ang kasamaan sa kabutihan. Hindi natin hahayaan at hindi tayo mananahimik na lamang sa mga nangyayaring pagyurak sa ating mga karapatan at sa mga nagaganap na pamamaslang. Ano man ang mangyari, huwag tayong mag-atubiling mag-alay ng panahon at pagsakripisyo para sa ating kapwa at para sa kalayaan ng ating bayan. Kahit buhay man ang maging kapalit nito. Kaya kung ang maging karamihan man sa atin ay hindi makakapasok sa isang universidad o sa mga universidad na may bayad, doon tayo magpapatuloy sa isang universidad na kung saan ito ay libre. Ang universidad na ito ay walang iba kundi ang universidad ng karanasan. Dito natin makikita na mas umangat ang ating kaalaman dahil sa naibahagi na natin ang ating mga natutunan. Dito natin mararamdaman at makikita na mas lumalawak ang ating pananaw dahil sa marami at iba't ibang karanasan o pangyayari ang ating mararanasan. Kaya sa lahat na narito ngayon, isang mataas na pagsaludo at sa muli, magandang araw at maraming salamat.